Hello everyone! For today's video, mayroon na naman tayong grasya galing sa bukid, isang timbang mangga at saka isang balot ng itlog. Ang sarap nga sa pakiramdam yung merong kang blessings araw-araw. Dala ng asawa ko yan galing sa farm. Yung sobrang hinog nga dyan, pipiliin ko at gagawin kong mango puree na naman at i-stack lang sa freezer. Para pag may gusto akong gawin, kukuha na lang ako. Masisira kasi pag pinabayaan ko lang sa labas. Basta pag may dalang mga mangga, ganun na nga ang ginagawa ko para mapakinabangan naman. Ito nga pala si Putol, makulit, nakikiusyuso din. Pinapangalanan ko siyang Putol kasi wala siyang buntot. Pati pala si Cookie, yung isang pusa din ay nagsusuksok. Lilinisan na natin ang itlog para kung mamaya iluluto at ang iba ilalagay sa hugasan nga muna natin ang itlog para naman malinis. Pag kinukuha nga namin yung mga itlog, kahit pa yung dito lang sa bakura namin, ay hinuhugasan namin para naman masiguraran nating malinis siya. Minsan kasi may mga putik at saka may mga ipot pa nila. Ito nga, tinitingnan ko tong itlog, natutuwa naman ako at sobrang lalaki. XL nga yung kanilang itlog ngayon. Nagpapasalamat nga po ako sa Diyos kahit papano hindi na kami bumibili ng itlog. Malaking tulong po talaga sa amin itong aming mga alagang manok at baby. Isipin mo nga naman 10 pesos na yung isang itlog ngayon. Dati 4 o 5 pesos lang. 4 or 5 pesos nga lang noon. Before pandemic, nakakabili pa tayo ng 5 pesos. Pero ngayon nga, ang pinakamaliit na itlog ay 8 pesos na. Ito nga, kinaskas ko muna siya nung plastic na binalot. Inaalis ko yung para mga bago ko nga niya sabunin, ay maalis na yung mga dumi kung ano man yung dumikit doon. Pagkatapos ko nga linisin ito, ay magluluto na naman ako ng pang-almusal. Ganyan talaga tayong mga nanay, kailangan mayroon tayong nakahandang almusal na para sa pamilya para natin. Para kahit papano naman, pagising nila, mayroon silang makain. Para naman magkaroon ng energy sa pagsisimula ng isang araw. Alam naman natin mga mami na ang almusal talaga ay ang pinaka-importante sa lahat. Kahit na sa isang simpleng pamilya, sa isang simpleng pamumuhay, kahit ano na lang, basta may almusal, tuyo man yan, itlog, or kahit pinaka-simpleng sardinas. Sa panahon ngayon, kailangan talaga nating madiskarte at magtipid kung ano lang yung kaya natin or makadiskarte tayo para lang makatawid. Sa kagaya naming pamilyang simple lang ang buhay, yung ganitong pagkain ay napakasarap na at napakahalaga. Ako, dahil hindi naman ako mayaman na magulang, sinanay ko yung mga anak ko sa kung ano yung meron kami, ayun ang pinagkakasya. Dahil sabi ko nga, hindi naman ako mayaman na magulang, kailangan ninyong matutong magtipid at magtiis. Sa awa nga po ng Diyos mga mami, kahit naman ang hirap ng buhay natin ngayon, kahit papano nakakasurvive, basta sinasabi ko lang sa mga anak ko, magtiis. Balang araw ka ako makakaraos din tayo sa kahirapan. Basta dasal at tiyaga at pagsisikap sa buhay. Kung nahihirapan man tayo ngayon, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang tayo sa Panginoon, parating manalangin at syempre magsikap parati. Ika nga, lahat ng pagsubok ay kaya nating lampasan basta't sama-sama. Sabi pa nga po, kahit mahirap lang ang buhay, basta walang nagkakasakit ay masaya na. Kaya mga mami, kailangan parati natin ipagdarasal sa Diyos, hilingin sa Kanya na parati niya tayong bigyan ng kalakasan. Tapos ko na nga linisin itong mga itlog, lagay ko na sa tray. Pagtutuyuin nga muna natin yung itlog bago natin ilagay sa ref at yung iba iluluto na natin for breakfast. Kailangan na nga rin natin makapagluto na mga mami kasi alas 8 na. Alas 7 pa nga ay nandito na yung asawa ko galing bukid. So almost 1 hour na siyang nakapahinga. Kailangan ng kumain. At pagkatapos din kumain ng almusal, magpapahinga lang at matutulog na yan. Alas 3 pa lang kasi umaalis na siya ng bahay. Mahirap na kasi ang daanan papunta ng bukid ngayon, kaya kailangan madaling araw pa. Kailangan nga madaling araw pa umalis na siya kasi yung init. Tsaka ang layo rin kasi ng nilalakaran niya. Matyaga lang talagang asawa ko sa layo ba naman ng nilalakaran niya. Kasi hindi na nakakapasok yung mga sasakyan papunta doon.
Kung magdala ka man ng sasakyan, kahit anong sasakyan, pwede naman, kaso iiwan mo rin sa malayo at maglalakad ka pa rin ng malayo. Yung mga project nga ng Duterte administration, yung farm to market road, pinagdarasal namin na sana dito sa amin sa Pampanga, dito near Clark area, ay ma-approve na yung kanilang budget. Sana naman pagtuunan na yung mga Bulacan at tsaka Pampanga area naman na farm to market road. Kasi ang hirap din ng mga farmers nating maliliit para kahit papano naman ay umayos yung daan at makapagtanim or makapag-alaga ng mga hayop. Sa hirap kasi ng buhay na ngayon, mas maganda yung farming. Pero ang isa pang problema sa farming kasi yung pag may mga alaga ka, yung feeds naman ay sobrang mahal. Kaya mas maganda rin ay gumawa na lang ng sariling mga patuka or mga feeds para sa baboy. So, kailangan natin magtanim, kailangan natin ng magandang daan. Ito na nga mga mami, maghihiwa na ako ng aking kamatis, sibuyas, at lalagyan ko siya ng bawang. Masarap pa rin naman kasi may bawang. Kada nga po nagluluto ako ay nilalagyan ko talaga ng bawang, kahit man lang 2 cloves. Para yung kung mayroong mataas na cholesterol sa katawan natin, nakakatulong po kasi ang bawang. Alam naman natin na nakakapagpabawa pa ng cholesterol ang bawang, di ba? May mga na-encounter nga ako, ayaw nila ng bawang. Kaya binibiro ko na lang, sinasabi ko na, aswang ka yata, kaya ayaw mo ng bawang. Pero minsan may napagsabihan ako no, na may biniro akong ganyan. Nasabi ko, aswang ka yata, kaya ayaw mo ng bawang. Tiningnan niya talaga ako at tahimik na tahimik siya. Natakot ako bigla. Binawi ko kaagad yun. Sabi ko, uy, biro lang. Pero besh, hindi pa rin siya umiimik. Tahimik lang siya. Kaya nag-isip tuloy ako, baka nga totoong aswang siya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa yun. Totoo, promise. Naghihiwa na nga tayo dito ng bawang, sibuyas at kamatis. Sa kamatis mga besh, inaalis ko yung mga buto niya. Kayo rin ba inaalis nyo? Pero pag kunti lang yung buto, hindi ko na inaalis. Yung mga buto niyang nakukuha ko, pag marami yung laman, tinatanim ko yun sa garden ko dito sa bahay. Pero Diyos ko mga besh, nagpapagod lang ako. Bakit kamo? Dilig. Pag sumulpot na, tuktukin na ng manok or pakialaman ng aso, mayroon akong natuloy na 2 puno ng kamatis. Minsan i-video ko yun. Makas okay pa rin talaga kahit papano yung mayroong kang napipitas sa bakuran mo lang. Kahit pag gusto mo nang magluto, pipitasin mo lang kaysa sa bibili ka. Kagaya nitong repolyo na yan, ayan hinihiwa ko na maliit. Alam nyo ba kung magkano yan? 20 pesos. Sabi ko nga kung tutubo nga lang din itong repolyo dito sa bakod namin ay magtatanim na rin ako ng repolyo. Sa totoo lang mga besh, lahat na lang talaga nagtataas. Diyos ko po, ako na lang yata hindi tumataas. Sa height ko kasing 5. Diyos ko po besh, paano pa kaya ako tataas? Pero okay lang yan kahit hindi tayo matangkad mga besh. Ito na nga sa kakakwento ko nga, natapos ko rin hiwain yung na tawag nito, repolyo. Hugasan naman natin at patutuluin. Pag nakatulo na nga ay magigisa na nga tayo. Kanina pa pala ako naglagay ng mantika, kunting-kunti lang para sa paggisa natin. Magbabati na nga tayo dyan ng 3 perasong itlog. 3 piraso yung una natin lulutuin. At lalagyan natin ng gulay. Ang gulay pala natin ilalagay ay yun lang palang repolyo. Ibang iba talaga yung fresh na itlog na organic. Buong buo yung ano niya, yung pula niya. At saka napakalapot pa nung kanyang puti. Blessings din naman talaga sa atin kung may mga alaga tayong ganito. Pero yun nga lang, sabi ko nga ang mahal ng mga patuka. Kaya kailangan gawing organic na lang. Yung mga binibreed nga ng asawa ko ay hindi naman ganong kamahal binibinta. Kaya tabla-tabla lang. Sa buhay kasi ngayon kailangan nating magtiyaga. Sabi ko nga kahit kunti lang ang kita, go lang for the go. Basta saan ba't malalagpasan din natin mga paghihirap na to. Sinimulan ko na nga ang pagluluto natin para sa ating almusal. Igigisa muna natin ang ating bawang, sibuyas, kamatis.
At sunod na natin yung ating repolyo. Sa repolyo pala, bahala na kayo o half cook nyo lang o talagang iluto nyo talaga. Ako kasi pag naggagawa akong ganito sa itlog na may repolyo, half cook lang. Masarap kasing kainin yung may crunchy manamis pa siya. Sa pagbi-video ko pala dyan, ang aking cellphone ay malayo dahil mainit. Wala kasi akong taga-video kaya sariling sikap na lang. Inaantay ko na nga mag-brown ng konti yung bawang at saka yung sibuyas. Isusunod ko na nga rin itong kamatis para naman medyo lumambot. At haluin na nga rin natin yung sangkap. Isusunod ko na rin itong repolyo para lumambot na nga siya. Pag medyo lumambot na nga yung repolyo, isusunod naman natin ilagay yung itlog. Basta ibuhos ko lang yung itlog doon sa may repolyo. Ganun lang. Malapit nang lumambot yung repolyo natin, pwede na natin ilagay yung itlog. Ito ay simpleng almusal lang pero masustansya mga besh. Nailagay na natin yung itlog, aantayin na lang natin na tumigas yung ilalim niya bago nating ibiling. Kasi pag hindi pa matigas at binaliktad na natin or biniling natin, madudurog siya. Kaya naman patigasin muna natin bago ibaliktad. Ayan nga pala, tinakpan ko muna para maluto din yung taas niya. After 1 minute nga dyan, saka ko binuksan yung takip niya. Medyo malambot pa nga pero yung sa ilalim ay sinundok na natin para hindi masyadong dumikit. Yun na nga ang nangyayari kasi medyo malambot pa ng konti sa taas. Ayun, nabiyak na punit ng konti. Pero okay lang naman yan dahil pangkain lang, hindi naman sa restaurant. Inantay ko ang maluto yung sa ilalim saka ko hinango. Magsasalang na naman ako ng pangalawang batch. 4 kaming kakain kaya 4 lang yung gagawin ko. Naka-budget lang talaga besh, alam mo naman. At ito na nga, kakain na tayo. Naluto na natin ang ating almusal. Dahil tapos na tayo magluto, kakain ng mga person. Salamat Lord sa iyong pagpapala sa mga biyayang ito ngayong araw. O siya, kain na tayo guys. Thanks for watching. Bye-bye.